Kung nagawi kayo dito sa Halsima, I mean papuntang Sagada or whatever, papuntang Northern Blossom, no? Huwag kalimutang mag-side trip dito sa Hidden Garden. Pagpunta natin dito sa Hidden Garden, yung sasakyan natin is maiiwan muna ito sa barangay road natin. Maiiwan dyan, no? So dito mga paradahan natin sa gilid ng kalsada. Kasi bababa tayo dito, papuntang Hidden Garden, hindi pwede yung sasakyan. Pwede naman yung motor siguro, okay? Pero yung sasakyan, so maglalakad dito. So, mag-side trip ka nga. Pagbaba ko papuntang Hidden Garden, mayroon ka makikita ang plantation ng strawberry. Ayan. Mga fresh na strawberry dito sa plantation nila. Ganda. So ito, narating ko na yung Hidden Garden na natin. Makikita mo agad yung mga bonsai na to. Wow, ganda. Ganda ang bonsai nila. Ito yung unang picture na nakunan ko pagdating ko. Ayan. So ito yung garden itself, no? Ganda talaga nung niya, yung pagkagawa. Cypress nga pala itong mga to, sabi ni Kuya kanina. Cypress yung binonsai niya. Kasi yun yung common dito sa Benguet na aside from pine trees. Ayan. Okay. So pansinin nyo talaga, cypress talaga siya. At saka ang kagandahan nito, nagsusurvive siya kahit na acidic yung ating pine tree. Kaya niyang isurvive yung pagka-acidity ng ating pine trees. Kaya nagtatribe silang dalawa. So perfect combination siya. Ayan. So maganda naman talaga yung niya. Yung pagka-bonsai niya at yung pagka-mix niya sa ating natural pine trees dito. So ayan, maganda talaga. So yan, itutur ko kayo dito, okay? Try nyo pagkiramdaman. At saka pumunta ako dito mga alas 4 to 5 PM. So ayan, grabe yung lamig dito sa Atok. Ayan. So dito naglibot-libot ako dito sa hardin nila. At tiningnan din yung mga iba't ibang uri ng halaman. Pero usually talagang cypress yung kahoy. And then mapapansin mo rin dito yung how they do the bonsai, no? So siyempre sabi ni Kuya, merong nagturo sa kanya sa mga the way na ibubonsai yung iba. Kung pansinin yung ibang ulo ng yung cypress bonsai natin, na siya, may mga tawag dito brownish. Yan po ay mga pine needles. Kasi pag nalagay po dyan yung pine needles galing sa pine trees at saka matutuyo dyan, yan yung magpa-brown at i-affect na yung pagka-green ng ating cypress. So anyway, sabi ni Kuya, hindi naman yan, no? Hindi basta-basta kuha ka ng rake at i-rake mo yan, matatanggal agad. Sabi niya, mano-mano yung yung pagtanggal ng mga pine needles. So very challenging naman talaga itong ating nabisita ngayon na Hidden Garden, no? So pero ang ganda niya, pagpunta ka dito, mag-stay ka dito kahit na 1 hour to 30 minutes na lalo na pag mag-isa mo. Ako mag-isa ko yun so pwedeng magmuni-muni, okay? Mag-reflect dito. Tapos ang ganda talaga ng simoy ng hangin. Very very tawag dito, very refreshing yung hangin. Ayan, so ito yung mga nila. Ayan. Grabe talaga. So i-recommend ko to, puntahan nyo side trip mga kaibigan. Side trip. Kasi ilang minuto lang naman to from highest point 5 to 10 minutes from highest point sa highest point sa Sayangan. Ayan, 5 to 10 minutes lang to. So no worries, kayang-kaya to. Okay? Ang na pala natin dito is hindi ko alam kung, kasi sa akin ngayon yung singil nila is 100 pesos. 100 pesos. Siyempre maintenance din. At saka isa pa pala, hindi pwede yung sasakyan sa baba. Okay, yung may sasakyan sila dito pero yung kanila. Kasi walang parking space, kaya halimbawa pag lahat ng sasakyan ibababa dito, one way pataas yan, baka mag-clog yung natin. So better yet na yung mga bisita, wag nang magreklamo kung yung sasakyan ay dun lang sa taas. Kasi mas mahirap kasi pag
binaba nyo yung mga sasakyan ninyo. At saka medyo matarik din yung ano natin, yung place natin. So ayan, so I think tama na yun sa i-flex ko kasi pababa na to dun sa may kasi may konting dito may konting trekking pa pababa dun sa mga talahiban, no. So bumaba ako pero okay na dito ako. Okay? Ayan. So God bless and sana mabisita nyo to Hidden Garden dito sa Sayangan Atok.